Ang pinakamaganda niyan, kapatid na Belia, ay magkaroon ng church planting sa inyong bahay. Na magkaroon ng bahay-bahay sa inyong lugar upang sa pamamagitan niyan ay magkaroon ng kongregasyon sa inyong lugar. Para nang sa ganon, pagka nagkaroon ng kongregasyon, marami nang naligtas sa inyong mga kapitbahay, ay hindi na kayo sasakay. Diyan lamang po kayo sa inyong bahay, sasamba o kung saan mang lugar na malapit diyan. Pero pansamantala, habang hindi pa nangyayari yan, kung talagang hindi kakayanin at mahirapang bumiyahe dahil sa layo, ay meron naman pong sapat na reason. Pero yun pa din ang ating pinapayo na hanggat maaari, kung kakayanin ay mas makabubuti na tumungo sa panambahan. At ang isang pinapayo pa natin ay humingi ng request o tulong sa malapit na kongregasyon na sila ay magkaroon ng church planting dyan sa inyo upang mismo sa inyong lugar ay magkaroon ng panambahan. Pero pansamantala, kung talagang may sapat na dahilan, ay pwede po kayo na sumamba sa online. Sisiguraduhin lang na laging may tinapay, katas ng ubas at nagbibigay po tayo. Salamat po kapatid na Belia. Mula po sa ating kapatid na Alvin at Dalia Collis, Brad, ask ko lang, masama ba magdiwang ng Valentine's Day para maklear lang sa iba, kaya ko itinatanong, thanks bro, you're the man. Ang pagdiriwang po ng Valentine's Day ay utos po ng mga Katoliko. Na sa pamagitan ng utos na ito ay hindi nagagawa ng tao ang tunay na pag-iibigan. Magkaiba po ang pag-ibig sa wikang Grego na eros, yan po yung romantic love, at magkaiba yung agape na iyan yung divine love. Ang nagagawa tuwing Valentine's Day ay hindi po yung divine love na agape, kundi yung eros, romantic love. Kaya kung pag-ibig ang pag-uusapan, lalo na ang pag-ibig ng Diyos, ay ginagawa po yan hindi lamang tuwing February 14, kung hindi araw-araw. Dapat po tayong mga Kristiyano ay buhay natin ang pag-ibig. Gaya po ng ating pinag-aralan nung nakaraan sa aklat din po ng Epeso Kapitulo 5 sa talatang 1 at 2. Magsitulad kayo sa Diyos gaya ng anak na minamahal. Kung papaano na lumakad kayo gaya ng pag-ibig ni Kristo. Kaya yung pagtulad sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, unang Juan 4:7-8, dapat tayo ay mamumuhay din sa pag-ibig. At hindi lamang tuwing February 14, kundi dapat buhay natin ang agape, ang pag-ibig ng Diyos. Na ang ginagawa ng mundo sa February 14 ay hindi agape, kung hindi eros, erotic love. Kaya nga, ang mga magpartner, magsing-irog, kadalasan hindi po mga kasal yan. Ang iba naman ay kapwa babae, kapwa lalaki. Ang iba naman ay nagsasama na hiwalay. Yung isa, may kinakasamang iba. Hindi po yan pag-ibig na ayon sa Diyos. Yang pag-ibig na yan ay labag sa pag-ibig ng Diyos. Kaya kung sasabihin natin na para mag-ibigan tuwing February 14, kasinungalingan po yan. Hindi po pag-ibig ng Diyos ang nagagawa nyo. At ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang dapat ginagawa tuwing February 14, araw-araw. Dapat po buhay ng mga Kristiyano yan na sila ay umiibig.
umiibig sa Diyos, umiibig kay Kristo, umiibig sa kaaway, umiibig sa kapwa, umiibig sa mga kapatiran, araw-araw. Buhay na natin yan. Gaya po ng binanggit kong talata, Efeso Kapitulo 5 sa talatang 2, magsilakad kayo sa pag-ibig. Pagka sinabing magsilakad, ang ibig sabihin po nun ay mamuhay kayo sa pag-ibig. Kung anong uri ng pag-ibig, gaya ng pag-ibig ni Kristo na ibinigay ang kanyang buhay na isang samyo na masarap na amoy sa Panginoon. Kaya yan yung standard ng pag-iibigang Kristiyano, gaya ng pag-ibig ni Kristo. Gaya din ang sinasabing standard ng Panginoon sa aklat po ng Juan, Kapitulo 13 sa talatang 34, mga ibigan kayo kung paanong kayo'y inibig ko, ay mag-ibigan kayo ng ganun. Kaya ang standard ng pag-iibigang Kristiyano o ang tunay na pag-ibig ay pag-ibig na gaya ng pag-ibig ni Kristo. Ano yung pag-ibig ni Kristo? Ibinigay ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga alagad. Yun ang uri ng pag-ibig na dapat gawing pag-iibigan ng mga Kristiyano. At iyan ay pwede nating gawin. Pero wag po nating ipagkamali. Hindi nangangahulugang tayo ay magpapapako din sa krus at ibibigay natin ang buhay. Hindi po ganun ang ibig sabihin nun, na ibibigay natin ang ating buhay sa kapatiran. Nilinaw po yan ni Apostol Juan sa unang Juan Kapitulo 3 sa talatang 16 na nakikilala ninyo ang pag-ibig na ibinigay niya ang kanyang buhay, na dahil dito ay marapat din nating ibigay ang ating buhay sa ating mga kapatid. Utos po yan na ibibigay natin ang ating buhay sa mga kapatid. Kung paano, ayon sa talatang 17, kung ang pagkapatiran natin ay nakikita natin na walang makain, walang madamit, ay ipagkakait natin ang awa. Paanong mananahan sa atin ang pag-ibig ng Diyos? Ibig sabihin, ang pag-ibig na ibibigay natin ang buhay sa kapatid, pagka nakikita natin ang mga kapatiran na talagang nangangailangan at meron tayong kakayahang bigyan, bibigyan natin sila. At kung paano ito, sa talatang 18, mga minamahal, huwag kayong umibig ng salita o di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Yan po ang tunay na pag-ibig na kay Kristo. Ibibigay natin ang ating buhay sa mga kapatiran, hindi sa pamamagitan ng pagpapako sa krus. Isang beses lang yan at si Kristo lang ang may karapatan yan. Kung paano, iibig tayo sa ating kapatiran. Hindi ng salita o ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Yan ang tunay na pag-ibig at ginagawa yan, hindi lamang February 14, araw-araw. Dapat yan ay buhay na natin. Kaya yung February 14 na Valentine's Day, ang naidudulot niyan ay erotic love. Labag na pag-ibig sa Diyos. Sapagkat kadalasan ang gumagawa niyan ay mga bawal na pag-ibig. Hindi kasal, iba-iba yung ating nakakasama, lalaki sa lalaki kuminsan, babae sa babae, kuminsan yung kinakasama ng iba, may asawang iba. Yan ang naidudulot ng maling pananampalatayang iyan. At maging sabihin na natin, pagdating sa mag-asawang Kristiyano, hindi dapat natin iniibig ang ating asawa tuwing February 14 lang. Dapat iniibig natin araw-araw ang ating asawa. Kaya nga ng standard ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia, minamahal niya at kinakandili ang kanyang iglesia. Efeso Kapitulo 5 sa talatang 29, yan ang tunay na pagmamahal sa asawa. Hindi lamang February 14, kung hindi araw-araw. Gaya ni Kristo sa iglesia, minamahal at kinakandili. Kaya yan ang ating isasagot, kapatid na Calvin at Dalia Collis. Ang Valentine's, utos at aral lamang yan ng tao na nagdudulot ng maling pag-ibig.
Tandaan po natin, ang pag-ibig ng Diyos na kay Kristo ay meron pong standard. Mababasa natin ito sa Biblia at ito po ay hindi tuwing February 14, kundi ito po ay buhay ng mga Kristiyano araw-araw. Sila ay namumuhay ayon sa pag-ibig ni Kristo. Salamat kapatid na Calvin at Dalia Collis. Mula kay kapatid